Tapos ko ng 25 minutes. Ngayon di ako mangangako ngayon. Sapagkat ako'y tao lamang, marupok na tulad ninyo. Pero ang Diyos ay nanangako. Alam niyo, no one can die for a lie. Walang taong mamamatay dahil sa kasinungalingan. You cannot sacrifice yourself for a lie. May istorya nangyari 1972 sa Amerika. Ito ay, it is in the annals of history, eka nga nila. Ito si Richard Nixon. Kilala niyo si Richard Nixon. One of, isa sa mga president yan. Nagkaroon ng natawag nilang Watergate scandal. Parang water, ha? Pagka naririnig mo siya ng water, parang naririnig mo yung flood control scandal. May similarity. Ngayon ay 1972. Ngayon, hindi ko masyadong alam kung ano yung problema, naging kaso. Pero kumuha siya ng 12 testimony o witnesses, 12. Nare-rehearse sila. Pinasok siya silang isang room, nare-rehearse sila every day, para mag-invento ng kwento. At yung scandal ay matakpan nila. Ngayon, iniisa-isa sila na interrogate. Alam nyo, kung ilang araw pa lang na pinagtakatalong ng mga mahusay na abogado, unti-unti bumigay sila. So, yung 12 yun, ay lahat ay failure sila to cover up yung scandal na nangyari. Parang itong Watergate, itong flood control, na kung saan makikita mo, ang daming tapos na raw na projects, matagal na, pero pagkatingnan mo, wala naman. Pero ginastusan ng mga billions pesos. Pero alam nyo, merong nag-witness sa isang totoong at dakilang katotohanan na ang Diyos ang may likha, ang Diyos ang may plano, at ang Diyos ang gumawa. Hindi niya pinagawa ito. Siya nagplano at siya mismo ang gumawa. From eternity past, pinlano na niya ang cross na tayo ay tutubusin niya. And then it did happen 2,000 years ago. Doon nga kung ito ay i-coordinates mo, ipipin mo sa Google, ay idadalhin ka niya doon sa Golgotha, na doon ay may namatay na tao 2,000 years ago at inalibing at muling nabuhay. And then, maraming well-documented yan, both scripturally and then historically outside the Bible. Alam nyo, itong 12 witnesses ng Panginoon, itong kanyang mga 12 alagad, they witnessed for a truth and they gave themselves for the truth. Ang pinakamaduda dyan ay si Thomas. Si Thomas, pinakamaduda dyan. Sabi niya, Panginoon, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makita ang butas ng kanyang kamay at maipasok ko ang aking kamay sa butas ng kanyang tagliran. At nagpakita ang Panginoon sa kanya isang araw, Sunday yun to erase completely the doubt that had na-develop sa puso ni Tomas. And then, alam niyo po ba sa history si Tomas? He gave himself for the gospel, witnessing that Christ indeed died for our sins, He was buried and rose again, and then He ascended to the heavens hanggang sa pinatay sa India. Yan ang history. Siya po ay sinipat. Si Tomas. Siya ang pinakamadudang alagad. Pero siya, nung mawala yung duda niya, nung malaman na niya ang katotohanan sa kanyang puso, kaisipan at espiritu, he gave himself for the Lord. Because the truth you cannot break or erase or destroy. And then the rest of lahat ng mga alagad ay binigay nila ang
kanilang buhay. And then, generation from generations, maraming nagbigay ng Panginoon kung kinakailangan ay binibigay nilang kalambuhay without a doubt, para sa katotohanan ito. Sapagat ang katotohanan ito will remain forever. Amen po ba? Sabi kasi ng iba, paano nyo nasasabing kayo is sure na sa inyong salvation? Hindi pa naman kayo, wala pa naman kayo sa langit Di ba? Sana, yung mga turo nga, paano malalaman ni kayo ligtas na pagka daw andong ka na? Delikado yun. What if wala ka pala dun? Nandun ka sa baba. Hindi delikado. Kasi, ang kanilang premise mali Ang kanilang premise, pagka daw hindi mo nakikita ang future, therefore, you cannot be assured of your salvation. Kasi bukas pa yan. Mali ang premise. Ang ating basis, it's not the future, but the past. Ano ba yung nangyari at the cross 2,000 years ago? Yun ang ating foundation. Yun ang ating rock. Doon tayo nakatayo. Hindi doon sa mangyayari sa bukas. Actually, yung mangyayari sa bukas ay sure because yung nangyari sa kahapon ay was solid. True. Di ba? 2,000 years ago, there was a man, Savior natin, binigyan niya kanyang buhay. Yan po nangyari na yan Totoo na yan Hindi na yung pag-uusapan kung di totoo o hindi. Nangyari na po yan. Si Jesus Christ namatay, inilibing at muling nabuhay. Yun ang ating foundation. Yun ang katotohanan bakit natin nasisigurado ang bukas kasi sigurado yung kahapon. Ginawa niya ang ating kaligtasan. Amen? Kung tayo talagang gagawa ng kaligtasan natin, hindi natin masisigurado. Kung halimbawa, ito yung kaligtasan mo, nasa sayo ang kaligtasan mo kung yun ay maintain mo. What if nagkulang ka ng pamasahe, naibenta mo yan. Kung may bibili, di wala na. Buti, hindi ka ang mahawa. Ang mahawa ng ating salvation, ang ating assurance, ay ating Panginoon. Amen po ba? Meron po bang magagawaan? Meron po bang hindi magagawa ang Diyos? Talagay niyo. Wala. Meron. Sabi kanina, He won't. He won't fail. Alam niyo para sa akin, yes, He won't fail. And He cannot fail. He can't do that. He cannot lie. He cannot do sin. He cannot be unfaithful to the promise that He gave to you. He cannot undone what He has done at the cross of Calvary. He cannot do that because it's contrary to His nature that He is a true God. He can't be a false God because He's the only one true God. Or else, wala ng God. Amen po ba? So, hindi niya magagawa ang magsinungaling sa'yo. Hindi niya magagawa yan. Kung yung mga opisyal natin sa Pilipinas, parang cake lang ang magsinungaling. Okay, sa Diyos ay hindi niya kayang gawin. Ay ikaw ay pagtaksalan niya. He is so faithful to you. That's why, pagka naunawaan mo yan, ay magiging easy ang paglilingkod sa Diyos. Magiging easy ang pagsuko mo sa Panginoon. Buksan po natin sa 1 John 5:13 hanggang 14. Basahin po natin, no? I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Amen? Doon muna po tayo sa 13 muna. Sinusulat ko ang mga bagay na ito upang iyong malaman na ikaw na nananampalataya sa anak ng Diyos, malalaman mo meron kang buhay na walang hanggan. Kung ito ay lagi lang nating tinuturo sa karamihan sa ating mga kababayan, hindi nila sasabihin, ay, walang nakakaalam yan, iho. Hanggat buhay ka, kung saan ka pupunta. Ito po, sabi, malalaman mo. Sino po ba sinusulat? Sabi ko, pagka nagsisira ko, sino po ba sinusulatan ni Jan? Mga buhay o patay? Kasi sabi na, pagkat buhay ka, hindi mo malalaman kung safe ka. Di ba?
Kung buhay ka raw, hindi mo malalamang kung save ka. Kung buhay ka, hindi mo malalamang save ka, di lalo na kung patay ka. Tama po ba? Kung buhay ka, hindi mo ba na malalamang save ka, much more kung patay ka. Eh sabi, I write these things to you. Ikaw po ba sumusulat na po ba kayo sa patay? Para malaman niyang mahal mo siya. Hindi, di ba? Sinusulatan niyo, patay o buhay? Siyempre, buhay. Kaya sabi niya, kung malaman ninyo, those who believe in the name of the Son of God, that you may know. Talagang pinapaalam. That you may know, ano pinapaalam sa atin? You have eternal life. Hindi sinabing, you will have, you might have. Ang sabi, meron kang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Na-receive ninyo po ba yung sulat na yan? So alam na ninyo ngayon na tayo ay may buhay na walang hanggan. Okay? And then, kahapon nasabi ko, ano ngayon? Ang epekto ng yan? Na ikaw ay merong assurance of salvation sa buhay natin. Ano ang epekto? Total, ligtas ka na rin. Sabi ng iba, alam niyo may mga evangelicals. Sabi na pagka nag-gospel ka, huwag niyo munang pangako ang eternal life. Sabi nila sa amin. Kung ba't di mo ipapangako ang eternal life? Eh, yun ang pangako ng gospel. Huwag nangaral ka ng gospel, hindi mo pinangako ang eternal life. Anong ipinapangako ng gospel mo? Anong ipapangaral ng gospel mo kung hindi mo sasabihin ng eternal life? Eh, sabi ko naman, bakit naman pinipigilan mong iaral natin ang eternal life? Eh, kasi baka gawing lisensya. Total, may eternal life na kayo. Gagawa ng kasalanan yan. Sabi ko naman sa kanila, ang paggawa ng kasalanan, hindi naman nangangailangan ng lisensya. May lisensya ka, wala ka lisensya, gumagawa ka ng kasalanan. Eh di ba? Eh, di yan ako ng lisensya. Kahit na wala kang lisensya, gumagawa ng kasalanan ng tao. Noong pa man, kay Adam pa ako, for your information. Kay Adam pa, gumagawa ng kasalanan ng tao. Ngayon, pangako yan ng gospel. Ang pangako ng gospel, pagka tumanggap kay Jesus Christ, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, anong epekto ngayon? Nasusunod po, verse 14. Ang epekto nito, pagka sigurado mo na ang Diyos ay binigyan ka ng buhay na walang hanggan, masisigurado mo rin na ang Diyos ay pinapakinggan ka sa iyong mga dalangin. Yun po ang ganda. One of the best results na ang isang Kristiyano ay matibay ang kanyang assurance of salvation sapagkat tumitibay na ang kanyang panalangin na ang Diyos ay sumasagot sa kanya. Amen? Ano po yung magkadugtong yan, no? Kanina 30, ngayon 14. And this is the confidence that we have toward Him. That if we ask anything according to His will, He hears us. Amen? Assurance din po yan. Kanina assurance of salvation, ngayon assurance of answered prayer. Maganda po ba yan? Di ba ba? Pag halimbawa po, 5 taon ka ng Christian, 10 taong Christian, wala ka pang maalala kung sinagot ka ng Panginoon sa mga dalangin mo. Eh, delikado ka, baka pati yung assurance of salvation mo, mamaya pagdududaan na. Amen? Pero pagka meron kang assurance of salvation, na ang Diyos mo hindi nagsisinungaling, at ang sabi niya, pagka ka nanampalataya sa akin, meron kang buhay na walang hanggan, and then nangangako siya, pagka ikaw ay nanalangin sa akin, pakikinggan kita. According to His will. Eh di po ba assurance parehas yan? Kasi the same God na nangangako ng salvation, the same God na nangangako na sasagutin ko yung pang-temporary mong pangangailangan ngayon. Sabi nga ng Panginoon, kung hindi niya pinagkait ang kanyang anak, hindi niya pinagkait ang kanyang anak, Romans 8:32, para tayong maligtas. Hindi niya pinagkait. Sa kabila ng isa lang ang kanyang anak, dahil mahal ka niya at alam niya kung saan ka pupunta, ibinigay niya ang kanyang anak. Ito na yung pinaka-the best. Ito na yung, Jesus Christ is more than the universe. Binigay niya sa iyo. Tapos ngayon sabihin mo, Panginoon, hindi mo siguro kayang bigay ang hinihingi ko. Baka Panginoon, hindi mo ako sasagutin dito. Baka Panginoon, ako nang iiwanan mo na ako. Diskarte ko na lang. Kasi hindi mo ako sinasagot eh. Meron na po kayong ganun mga damdamin. O mga damdamin na ang Panginoon parang pinabayaan na kayo. Tagal mo nang nananalangin. Hanggang ngayon, single ka pa rin. Natatakot ka baka mamaya ay magiging matandang dalaga ka o matandang binata ka. Kasi hindi ka sinasagot ng Panginoon.
kaya hanggang ngayon, ba't hirap na hirap ka pa rin? Okay. Pero alam nyo, sasagutin tayo ng Panginoon. Ang problema lang, baka hindi according to His will ang ating hinihingi. Ang tawag nila dyan, gracious limitation. Gracious limitation. Nililimit tayo ng Panginoon doon sa kanyang kalooban. Sa mundo ito po kasi tatlo ang kalooban eh. Kalooban ni Satanas. Sino may gusto sa kalooban ni Satanas? Alam niyo, kalooban ni Satanas, minsan, siyempre sa Satanas, hindi naman sasabihin pangit ang kanyang kalooban eh. Hindi mo niya ipapakitang pangit. Di ba? Actually, ang kalooban ni Satanas masarap. Do you agree? Masarap ang kalooban ni Satanas. Ha? Kalooban si Satanas. Baka, hindi nyo lang alam, puro kalooban lang si Satanas ang pinagagawa nyo eh. Di ba? Meron siyang kalooban. At maraming Christian, yun ang kanilang gusto at ginagawa. Kasi nga, masarap ang kalooban ni Satanas. And then, ang kalooban mo. Itong kalooban mo, meron ka sariling will. May will si Satan, may purpose siya, may desire siya. Meron ka rin sariling desire, meron kang will. At minsan, nagkakaayos yung dalawang will na yan. Yung kalooban ni Satanas at kalooban mo, ay ayos, nag-gel. Maayos. And then, meron kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos ay boring. Puro pray ng pray. Tapos magsasakripisyo ka. Mahirap yan. Pero sabi ko nga, maraming tao ang nabubuhay sa kasuhulingan. Masarap na ang kalooban sa Satanas, pero bulok sa loob yan. Parang mansanas. Di ba mansanas sa kinain ni Adan? Ay ni Eva? Ay, hindi. Magtatanong kayo mamaya sa ano yan, ha? Sabi ko, bakit mansanas? Hindi po yun mansanas. Chico. Diba? Sinabi ko ano puno. Okay. Napakaganda sa mata. Napakaganda sa mata. Maganda nga ang kalooban ni Satanas. Masarap pa. Pero hindi niya alam, wala siyang discernment. Ito'y death. Kamatayan. Amen? Yan ang kalooban ni Satanas. So, ang tao kasi natingin sa puro panlabas. Kaya ginagawa ni Satanas ay nakapokus siya sa panlabas. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Sabi niya rito, according to His will. Ano ang kalooban ng Diyos? Romans 12:1. This is the will of God. Tingnan po natin sa Romans 12:1. Pagka nag-concentrate lang tayo, are you willing to limit yourself to the will of God? Kasi according to the will of God, this is a gracious limitation. Now, are you willing to limit yourselves to the will of God? Hindi, no? Ayaw nyo. Ayaw nyo yung kalooban ng Diyos. Dapat may kalooban ng Diyos, may kalooban din ako, may kalooban din sa Satanas. Pagka pinaghalo-halo yan, parang halo-halo, mas masarap. Hindi gano'n ang Panginoon. Hindi gano'n ang Panginoon. Pag Sunday, kalooban ng Panginoon. Monday, medyo kalooban ko. Wednesday, kalooban din sa Satanas. Hanggang Saturday. Diba? Halo-halo together, mas masarap. Yun ang majority lifestyle ng tao. At pagka hindi nakuha yung kalooban nila, Panginoon, bakit ganito? Ayoko na, Panginoon Diyos, ayoko na, matindi ganito. Naglilingkod ako para mapasin ako ng aking crush. Hindi ako pinansin. Pinansin yung hindi naglilingkod, Panginoon. Yung nasa labas nagbabasketball lang, nagpapalaki ng muscle ako, Panginoon, lagi ako naglilingkod. Hindi ako napapansin. Iiwanan ko na yan. Diba? Kasi kalooban mo at kalooban ni Satanas ang gusto mo lang. Hindi kalooban talaga ng Diyos sa ginagawa mo. Pero, nagkukunwari ka na gumagawa ka sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba, maraming ministry sa mundong ito not necessarily ay ayaw sa kalooban ng Diyos. Mga ito'y kalooban lang ng tao.
sa karunungan ng tao. Kaya ang mga ministry ngayon, para rin mga, para mga company. Mission and vision. Kapatid, dali kayo, upo tayo. Pag-usapan natin kung paano natin mapapalago ang iglesia. Ikaw ang hawak nito, ikaw ang hawak noon, ganito ang gagawin natin. Okay? Hanap tayo, mag-raise tayo ng pondo. Tayo ay mag-raise ng pondo para magawa natin ito. Parang walang pinagkaiba sa McDo, no? Sa Jollibee. O, gagawa tayo dito ng mga franchise, magpapalaro tayo. Di ba? Gawin natin. Di ba parang corporate? Kalooban po ba ng Panginoon niyo? My question is, are you willing to confine, limit yourself to the will of God? And then, nasabi niya rito, Romans 12:1, I appeal to you therefore, brothers, sa Tagalog po, kapatiran. Diba? Sa ibang salita, brethren. Okay, PBCI. Okay. Kaya nga mga kapatid, ipinamamali ko sa inyo, alang-alang sa kahabatan ng Diyos. Ito, ang appeal, this is an appeal actually, it's not a command. Ang appeal ay nakabase sa grace ng Diyos. Sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, na iyong yahing ang inyong mga katawan na isang buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. Ito yung ina-appeal ni Pablo, at ito rin ang ina-appeal ng mga Christian na meron na sa karanasan na ang Diyos ay ayos. Ang Diyos ay mabuti. And this is the verse 2. Sabi niya po sa verse 2 ay, ayun, sa verse 2. Verse 2 po. Dito lang. Ayun, friend. Sige, dito ako magbabasa. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito. See? Ito kasi yung sanglibutan, ito rin yung will ni Satan. Paano po ang kalooban nun ng word? Nagmamanifest. Saan din natin alam? Siyempre, minsan yan ang initial niyang approach sa atin ay harmless. Diba? Halimbawa, social media. Ang social media po ba ay kay Satanas o sa Diyos? Ang social media po ba ay kay Satanas o sa Diyos? Sabi niyo, ang Facebook, sige, ang Facebook. Social media, kanino? Sabi niya ito, huwag kayong magsiayon sa libutan, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen? Sa libutan, dito sa verse ito, ay kinontrast niya sa kalooban ng Diyos. At ang sabi niya rito, ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Tapos kaaya-aya, acceptable, at ito'y lubos. Sabi sa English, perfect. Ayos to eh. Maganda to. Ang kalooban ng Diyos. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito. Palagay ko po, maraming mga bagay na masasabi natin neutral. Tulad ng pera, neutral yan eh. Ibig sabihin ng neutral, pagka ito ay ginamit mo para sa Panginoon, ayos yan. Tama mo ba? Alam nga naman, pwede ba tayo magligo sa Panginoon ngayon ng walang pera? Sa mundong ito, nandito pa tayo? Hindi. Halimbawa, sabi, sino ba yung taga-Pasig dito? Lalayo mo, taga-Pasig. Taga-Rizal. Lalayo, no? Sabihin, sige, meron po tayong singles sa Pampanga. Wala tayong pera. Anong gagawin natin? Maglalakad ka ngayon. So, baka next year ka pa makarating dito, pang singles 2026 ka na. So, kailangan natin. Okay? So, pag nagagamit natin yan, para sa kalooban ng Panginoon, ayos po yan. Tulad din ng social media, neutral yan eh. Ako, ginagamit ko yan. Tulad ngayon, nagla-live po kami. Hi, fans. Wala akong fans. Hi, hello.
ito po ay ginagamit natin para i-spread natin ang gospel. Opportunity yan eh. Diba? Ang mga kapatid, ginagamit nila yan. Minsan verse, minsan mga messages. Pero bukas, makikipag-away na. Ayan, mga feeling sad, mga feeling depressed, lahat. Tapos pag kami kailangan, Facebook din ang nananalangin sa Facebook. Nakakita ko marami nananalangin sa Facebook. Nagpaparandam sa Facebook. So ang Facebook pwede natin gamitin sa makalaman at spiritual na bagay o ang social media. Huwag tayong umayon sa libutan ito. Kasi ang sa libutan ito ay nasisira yan. At pasama ng pasama yan. Temporal yan. That's why it cannot be trusted. Pero ang kalooban ng Diyos, mabuti, perfect, kasi ito'y eternal. May eternal value ang para sa Panginoon. Kung ganun, tatapat ang Diyos sa atin. Kung ang kanyang ginawa ay eternal for eternity, at makakasama natin ang Diyos for eternity, meron tayong forever. At nabubuhay ka ngayon nang hindi ayon sa kalooban niya, mahihirapan ka. Mahihirapan ka. Kung ang Diyos, dito siya naglalakad, papunta siya rito. Kasama ka niya, anak ka niya, eternally bound kayo, pero hindi ka umaayon sa kalooban niya, mahihirapan ka. Kapatid, kung lumalakad ka, Christian ka, andito ang Diyos, meron siyang will para sa iyo, personal at iglesia, ito yung kalooban niya, pero ayaw mo yun, mahihirapan ka. Wala po ba kayo doon? Sapagkat ang Diyos hindi susuko sa iyo. Alam mo, sabihin ng Panginoon, sige Justin, makulit ka, bahala ka na. Kung ano gusto mo, yun na rin gusto ko. Hindi siya bibigay sa iyo. Ikaw ang mahihirapan. At papadaan ka niya ng ipapadaan sa mga trials, kahirapan sa buhay para, Panginoon, suko na po ako. Amen? Hindi, pag nakikita mo, sumusunod ka sa kanyang kalooban, tulad ng kanyang mga lingkod noon, mga alagad niya, napatunayan nila, perfect nga ang kalooban ng Diyos. At ang planong yan ay for eternity. Amen? Kaya kapatid, so, again, are you willing to submit yourselves, to limit yourselves to the will of God? Hindi naman tatanggalin ng Panginoon ang will mo eh. May free will ka. Kaya nga, tinatanong ka kung isasubmit mo ba yung will mo sa kalooban niya. Panginoon, ito yung will mo, ito yung will ko, pero kung ano yung will mo, yun na rin yung will ko. Amen? Para walang conflict. Ayos tayo ng Panginoon. Panginoon, kung saan ka, andun din ako. Alam mo ako bilang manggagawa ng Panginoon. Kung sabi niya, Jin, tama na. Iwanan mo na yung church na yan. Iba naman ang gagamitin ko. Alis ako. Hindi akin yan eh. Maraming problema sa leadership sa church sapagkat inaangkin nila yung church. Dahil naangkin nila ang church, meron sila sa sariling government sa church nila, hindi na ang kalooban ng Diyos ang ginagawa nila. Ginagawa lang sa kanila ang iglesia. Ginagawa nilang family business ang iglesia. At hanggang ginagawa nila yan, they're not acting according to the will of God. At pag pinalis sila ng Panginoon, diyan masasaktan sila sapagkat ito hindi sa kanila. Ito'y sa Diyos. So kailangan, simula pa lang alam mo yan, it is not yours. Hindi ikaw ang nagbayad niya sa krus ng Kalbaryo, sa Kanya yan. Ginagamit ka lang niya dyan, at pagkasabi niya, Jin, iho, tapos ka na. Aalis na ako. Pero it's a privilege for me, it's an honor for me, kung 1 year man lang yan na ginamit ako ng Panginoon sa kanyang iglesia, so be it, and it's my honor. At hanggang doon lang ako. Bakit ko naman aakinin yung hindi sa akin? Ako'y isang instrument lang na ginamit ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yun ang kalooban ng Diyos. Flexible ka. O, Jim, nalis ka na dyan, dito ka naman.
Doon ka. Pahinga ka na. O, Jim, kukunin na kita. Sino bang gusto ng panganak? Kukunin na ng Panginoon dito. Amen. Sabi, ang pagkunan ng Panginoon, rapture. Di ba? So, kami lang dalawa ni Justin ang mararapture ngayon. Maiiwang kayo sa Antichrist. Tatatakan kayo sa tribulation. See? Kung ang kalooban ng Panginoon ay gagawin na niya, sumunod lang tayo dyan. Because this is perfect. Perfect para sa glory ng Diyos. Perfect for your goodness. For your benefit. Perfect po yan. Alamin lang natin. Kasi nga nakamixture tayo eh. Yung will mo, yung will ni Satanas, yung will ng sanlibutan, at ang will ng Diyos, pinagalo-halo. Pag inalo-halo mo yan, never yan ang magiging will ng Diyos. Hindi makikihalo ang Diyos kay Satanas. Ang gusto ng Panginoon, sa Kanya lamang. Amen po ba? And then, pag alam natin ang kalooban ng Panginoon, alam natin kung anong ating inihingi. According to His perfect will. Mananalayan ka ba ngayon, Panginoon? Sana po sagutin na ako ng classmate ko kahit hindi siya Christian. Gagawin ko siyang Christian, Panginoon. Dadami kami sa church. Di ba, Panginoon? Nakapag-evangelize pa ako. May girlfriend pa ako ngayon. Mali. Mali. Mali ang motibo. Mali ang pamamaraan. Di ba? Pwede mo naman siyang ipanalangin. Pwede mo rin ipanalangin ang damdamin mo sa Kanya. Pero ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyayari. At are you willing to submit kung anong kalooban ng Diyos? Amen po ba? Kasi pag pwede na maging anas sa Panginoon eh. Panginoon, sa totoo lang Panginoon, wala po akong type dito sa aking church eh. Eh bakit? May mga lalaki kami lahat dito, Panginoon. Siyempre, di ubra. So, Panginoon, marami sa labas ang dami. Pwede panalangin yan. Yung struggle mo yan. Ako, ang istorya ko nga ano yan, ng asawa ko to. Kung saan ako natingin. Natingin ako ng north, natingin ako ng south. Tapos pala, dito lang. Nasa sariling makuran lang namin. Dahil sa kalooban ng Panginoon, aayusin niya rin yung duling na pagtingin. Kasi duling ka lang eh. Aayusin niya rin yung cross eye. Okay? Ayusin niya ang puso mo. Kasi ang mata mo puro maganda, maganda yung tsura. Kaya, aayusin ng Panginoon ang puso. Pag inayos ng Panginoon ang puso mo, magbiblend na yun. Hindi lang sa panlabas. Panloob, pang-side, pang-taas, pang-baba. Lahat na yan. Amen. Iayos na niyo siya. Because this is perfect and good. At hindi mo yung pagsisisihan. Amen? Pagka pinilit mo, yung gusto mo lang, hinahin mo yung apple na yan, at meron palang uod sa loob, magsisisi ka yan. Magsisisi ka. Hindi ka pwedeng magkunwa-kunwari. Ang sarap ng apple na to, kako. Ang sarap. Masarap ba yung apple mo? Oh, sarap. Lumalabas yung mga uod sa laban. Hindi yan masarap. Hindi yan masarap. Hindi yan masarap. Kahit na magkunwari ka pang masarap, magsisisi ka pagka hindi ito kalooban ng Diyos. Because it is not perfect. It is evil in its nature. Amen po ba? Anong oras na? Okay lang? So, anong oras mo pinakilala? 9:30? So, kapatid, meron tayong assurance na ang Diyos hindi niya tayo mapabayaan. Warning nga. Bolero kayo, ha? Actually, ang ganda na lang. Sabi ng Panginoon, Jin, tama na yan. Nambobola ka na lang. Sarili mo na pinapasikatan mo dyan. Itigil mo na yan. Alam niyo, kapatid. Jesus Christ lang talaga ang buhay natin. Kung
Ito, again, are you willing to limit yourself to the will of God? Kung sabi ng Panginoon, anak, are you willing to be single forever for me? Sabi mo siguro, yes Lord, I am willing, but maybe I cannot. How can I endure loneliness? Pero pagka Panginoon sabi niya, are you willing to give yourself for me as a single? Hindi ka mababayaan ng Panginoon. Ang emotional needs mo, ang Diyos na magbibilang. Minsan, tatanong ka lang ang Panginoon kung willing ka. Pero pagka sabi, yes Lord, I'm willing. Ikaw, ang anak ko nito'y masunurin. Alam ko naman gusto mo rin ng mapapakasama. Bibigyan kita. Pero isa lang. Right? Panginoon, minsan sinusubukan niya tayo. Pero alam niya pangangailangan natin. Alam niya pangangailangan natin. Ang gusto ko lang dalhin sa inyo, we have Christ. If we have Christ, we have eternal life. If we have Christ, we have everything we need. Amen ba ba? God bless sa ating lahat ng lahat. Thank you very much. Sige, mag-pray muna tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa nakaraang single. Ito o pagkatapos pa lang. Panginoon, we commit ourselves to you. This is the best that we can do. Best thing that we can do is to live according to your perfect will. Help us to know your will. Help us to accept your will. And we surrender ourselves. We commit ourselves. We consign ourselves to the cross of Jesus. Our own wills, our own desires to the cross of Jesus. Thank you, Lord, for your perfect plan for us. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa